Hindi ko alam kung totoo ang kwento ng lola tungkol sa sumpa sa pamilya namin. Bata pa lang ako, paulit-ulit ko nang naririnig mula sa kanya ang kwento ng nangyari sa Coron, Palawan. Mahilig si lola sa pangangalakal ng produkto sa iba't ibang panig ng bansa. Hanggang sa naikwento niya na nakarating ng araw sila ni lolo sa Coron, Palawan. Doon katiwala sila ng ilang ektaryang lupain kung saan ang lolo naman ang siyang nagsasaka. Dumating na lang raw ang araw na bigla na lang nagkasakit si lolo ng malala. Bigla na lang bumigay ang katawan niya at naratay. Iba't ibang manggagamot na rin daw ang kanilang nilapitan, ngunit hindi maipaliwanag ang kalagayan ni lolo. Hanggang sa umabot sila sa mga albularyo, kung saan sinabi na may napatay raw na engkanto si lolo. Ayon kay lola, inakala niyang mamamatay na si lolo, sapagkat ilang linggo na itong hindi nakakabangon at nakakakain. Hindi rin bumababa ang lagnat ni lolo. Madalas raw itong tulala, at kung hindi naman ay balisa. Ayon sa albularyo, hindi raw pangkaraniwang engkanto ang napatay ni lolo, kundi isang prinsesa. Ang natatandaan raw ni lola ay naikwento ni lolo na may nakita itong isang ahas habang nagsasaka ng lupa. Hindi ito pangkaraniwang ahas dahil ito raw ay makulay. Sa kwento ni lolo, ang ahas ay may 7 kulay. Napatay raw ito ni lolo sa gitna ng pagsasaka. Simula noon, nagkasakit na raw si lolo. Ayon sa albularyo, isa lang ang makapagsasalba sa buhay ni lolo. Kailangan nilang lisanin ang Coron ng tawid dagat at hindi na muling babalik pa. Buhay raw ang magiging kapalit dahil buhay ang kinuha ni lolo. Sa oras raw na bumalik ang alinmang kalahi ni lolo sa Coron, may kapalit na buhay na mawawala, kundi man ay sakit na walang lunas. Kaya't madaling nagpasya si lola na umalis at lisanin ang Coron. Iniwan niya ang sakahing lupain at mas pinili ang kaligtasan ni lolo. Hanggang sa mapadpad sila rito sa Quezon. Sa di may paliwanag na dahilan, unti-unting bumuti ang pakiramdam ni lolo. Hindi na muling bumalik pa sila lola sa Coron at dito na namuhay tuluyan ng kinalimutan ng nakaraan. Lumaki ang pamilya nila lola. Nagkaroon sila ng 9 na anak hanggang sa ipanganak si mama, ang bunso nilang anak. Nakapag-asawa rin si mama at nagkaroon ng 5 anak. Sa madaling salita, lumaki ang pamilya ni lolo. Sa kasamaang palad, 5 buwan pa lang ako sa sinapupunan ni mama nang mamatay si lolo noong 1900 1974. Noong Oktubre 2013, habang nagbabrowse si mama sa Facebook, nakita niyang isa sa mga apo ni lolo ay nagbakasyon sa Coron. Isa ito sa mga kinatatakutan nilang mangyari dahil hindi namin alam kung may katotohanan ba ang sinabi ng albularyo. Noong 2017, parehong magulang ng apo ni lolo na bumisita sa Coron ang namatay. Noong Setyembre 2019, nagkaroon ng malalang sakit ang bunsong kapatid kong babae. Nagkaroon siya ng lupus, isang karamdaman na hanggang ngayon ay wala pang lunas kundi namomonitor lamang ng gamot. Enero 2022 nang siya ay pumanaw dahil sa kanyang sakit. Oktubre 2022 rin nang mamatay si lola. Ang panganay na anak ni lola ay namatay rin sa katulad na karamdaman noong 2006. 3 taon pagkatapos ipanganak ang kapatid ko. Sa madaling salita, pare-parehong namatay si lola, ang panganay niyang anak na babae, at ang bunsong apong babae, mga prinsesa. Hindi kaya ito ang sinasabi ng albularyo na kabayaran sa buhay ng prinsesa?